sa buhay bilang tao, kahit Kristiyano na tayo, kailangan po natin yung paano makarecover sa mga failure na nangyayari sa buhay natin. Amen? Napakahalaga po ito dahil ang buhay po natin ay punong-puno ng pagsubok o punong-puno ng mga sitwasyon na minsan ay hindi lahat ay sumasang-ayon sa iyo. Amen? So facing failures. On behalf po sa ating senior pastor, Pastor Larry and Marlene Manuel, so they are excited na makasama tayo muli this coming June. Makakasama natin sila sa June 14, anniversary po ng ating pong church ho dyan po sa Luzon. 8 years anniversary na po natin. Palakpakan po natin ng Panginoon. Please join us. Just inform your life group. Paano kayo maka-join para makasama namin po kayo to celebrate. Para mapaghanda na makapag-order kami ng mga 25 na lechon. Lechon manok. Kasama natin sila ng 14. Pagdating naman ng June 15, kasama rin natin dito. Amen? So may mga events po tayo this coming May. Na-announce ni Sister Judith kanina, this coming May 31 ay opening po ng ating pong Great Awakening Church Nyong. Amen? Saturday rin po yun ng gabi. So kapag mayroong lakad ka ng Sunday, hindi ka po pwede, please, huwag mong pahintulutan na sa buong weekend din namin kayo makasama. Napakalapit lamang po ng Nyong. Malapit lamang po this coming Sunday, announce natin sa inyong lugar and so on. Makaka-receive kayo ng mga flyers and please, mag-invite po tayo. Mag-set din po tayo ng oras or araw. Maybe itong Saturday ng umaga or itong Friday ay pumunta tayo sa Nyong para just to spread the news that we have a church there. Amen? So, glory to God. So, tapos pagdating naman po ng July, official din po na magkakaroon na rin po tayo ng July 27, I think, or July, last weekend ng July, magkakaroon na rin po tayo ng first year anniversary ng ating GAC Milan. Amen? So, palakpakan naman natin ang ating Lord. So, ang Diyos ho ay kumikilos. Alam po natin ang Great Awakening Church Milan, ay nung umpisa, nandun yung support natin para yung sa Luzon din. Pero noong naituro yung vision sa membro sa church, they can stand by their own. Amen? Si Pastor Rakati and her team ay nandun sila sa Milan ngayon para suportahan din ho yung katatapos na EGR, para ma-follow up, ma-strengthen ang ating pong GAC Milan. Praise God. At marami pang mga lugar na bubuksan ng Lord. Okay? Magpatuloy rin po kayo na mag-join sa ating pong mga live group meetings. Napakahalaga po yung live group. Makipag-connect po kayo. Amen? So, glory to God. Yun yung mga announcements po natin. So, yung face-to-face na prayer din po natin. Ano ho? So, facing failures. Basahin nga na po yung text natin ng Proverbs 24:16. 1, 2, 3, go. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. So, sa verse na ito ng Proverbs 24:16, ang meaning or definition ng righteous man ay nagfo-fall. Nagkakamali, bumabagsak. Take note, nagfo-fall. Hindi yung sinasadyang mag-fall. Okay? Nagkakamali pa. Pero ang pagkakaiba nito, sa 7 beses na pagbagsak niya, bumabangon din siya, tumatayo, lumalaban, inaayos lalo. Amen? Pero sabi niya, but the wicked, or the other translation, yung fool, sabi niya, shall fall by calamity. Ibig sabihin, ang foolish daw, o yung mangmang, kapag siya ay nagkamali, bumagsak, ayaw nang tumayo, ayaw nang bumangon, ayaw nang mabago. Ganito na talaga ako. Huwag niyo na akong pakikialaman. Ganito, tanggap ko na, ganito na lang ako. Ako yung taong kawawa, ako yung taong wala ng kalayaan, ganito na talaga ako. Galit ako ngayon, habang buhay, ikakamatay ko na akong galit. Huwag niyo na akong bagyan yung foolish. Pero, ang righteous man,
O righteous woman na nandito na nakikinig ng voice ngayon, yes, nagkakamali, yes, pumapalpak pa, pero natututo, bumabangon at bumabawi para sa Panginoon. Amen po ba? So, number one, we all have fear of failure. Lahat po tayo, takot magkamali. Yan. Lahat po tayo, si Tamara, lahat po tayo takot magkamali. Kaya sabi niya dito sa Matthew chapter 25, 24 to 25 and 28, sabi niya, then he who had received, ito yung parable of talent, then he who had received talent came and said, one talent came and said, Lord, I know you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid. Pakisabi, I was afraid. And went and hid your talent in the ground. Look, there you have what yours. Ang sagot ho ng boss nila, ng parable of talent, which nagre-represent na si Lord, so take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Kasi po, mayroong 5 na binigyan ng talents, 3, 2, 1, yung 5, tapos iniwan ito sa tao pinagtiwala ng 5 talent, umalis yung amo, pagbalik niya, yung 5 naging 10, yung 3 naging 6, yung 2 naging 4, pero yung isa, nag-iisa na lang, na pwede niyang pagyabungin, pwede niyang payamanin, pwede niyang improve pa, doblehin man sana. Anong ginawa? Tinago. Itinago niya yung nag-iisang para sa kanya. Maraming mga Kristiyano. Bakit niya itinago? Bakit niya itinago? Bakit po niya itinago? According sa verse na ito sa story, thank you. Siya ay takot. Maraming Kristiyano o tayo minsan, takot tayong mabago. Kapatid, yung buhay mo nag-iisa na lang. Huwag mong hayaan yung buhay na yan hindi na mag-improve. Huwag mo hayaan yung buhay na yan hindi pa pagpalain. Nasa iyo na ang lahat ng oportunidad. Pastor, ganito na talaga ako. No! Ang Diyos namatay siya, si Jesus namatay siya para sa iyo at nabuhay na muli. Ang banal na Espiritu, binigay niya, pinatawad ka niya, iniligtas ka niya, inaalagaan ka namin, pinagpipray ka namin, pinaglalaban ka namin para mabago ka, mag-multiply ka, maging maayos ang buhay mo. Please, lumaban ka naman. Mahirap na pinagpipray mo, pinaglalaban mo ang isang tao na mabago. Pero kung yung taong yun ayaw namang labanan, ayaw namang mabago, take note, hindi lahat ng labanan ay sa pamamagitan ng sword. Hindi lahat ng labanan ay sa pamamagitan ng pag-atake. Minsan ang labanan, hindi lahat in Jesus' name, hindi lahat rebuking. Minsan ang labanan ay sa pamamagitan ng cross. That's why the Bible says, take up your cross daily and follow me. It means kailangan disiplina. Galit ka ba, Pastor? Hindi. Ipapaliwanag lang. Kailangan disiplina. Pag sabi disiplina, kagaya ko, nag-gain ako ng weight. Sabi ko, lahat ng taba in Jesus' name, lumayas ka. Layas lahat ng taba. No! Hindi lalayas yan. Kailangan disiplina. Lagi kang nag-fall sa maling relasyon. Ay nako, in Jesus' name. Lagi ka naman nakikipagpalit, lagi ka naman, siya. Disiplina! Amen! Kailanman hindi mo mapapalayas ang flesh. Ang flesh, kung ang hilig ng flesh, kailangan i-crucify. Lagi akong galit, lagi akong ganito. Kapatid, disiplina. Nakailang rebuke na spirit of anger, alis! Mamaya, no 3 baso, isa lang natira, nababasag. Kapatid, makinig kayo. Dito, nag-iisa lang yung talent. Yung 5 na pagbuti na, ikaw na pag-isa. Ano yung pinapamahalaga na nirigalo ng Diyos sa'yo?
yung buhay na yan. Yung buhay na yan. Sa isang oportunidad naman, nandito tayo sa Switzerland. Geneva, Switzerland. May permit, walang permit, nandito tayo. Okay? Ngayon, bless ka. Nandito ka na. Okay? May mga pagkakataon na bless ka pa more. Sipagan mo. Amen? Sipagan mo. Kung hindi ka lang mapili, kung marunong kang dumiskarte, lumaban ka ng patas, ibibless ka ni Lord eh. Marami akong nakita sa physical, kung mata, nung bago kayong dumating dito, talagang walang-wala, pero tignan mo. Tignan mo yung katabi mo. Blessed na blessed siya, pwede mo nang utangan. Biro lang. Amen po ba? Bakit ko sinasabi? Kasi minsan, ang Diyos, kagaya nito, pinagbuti niya, yung 5, 3, 4, pinagbuti nila. Pero itong isa, tinago, takot. Takot na ano na lang sabihin nila kung ako'y gaganito. Ano na lang sabihin nila kapag ako makita nila umatit ng church. Kapatid, ang Diyos, beyond your imagination, ang pupwede niyang gawin sa buhay na yan. Ayusin mo lang. Ayusin mo lang. Sabi niya, failure has a voice. Ano yung boses ng failure? Don't you even try. Wag mong susubukan. Nako, wag mo wag kang maging all out sa Lord. Kalahati lang. Kasi ganito minsan gusto natin ang Diyos siksik, liglig, umaapaw, full-time ang blessing niya, pero half-hearted naman na Kristiyano ka. Subukan natin kaya pumasok sa trabaho. Papasok ka ng half-day, mag-aas ka ng full-time na bayad. Amen. Hindi naman po pwede yung ganon. Of course, si Lord hindi siya ganon. But, tayo kasi as a Christian, mayroon ka pang i-improve eh. Mayroon ka pang po pwedeng gawin. Huwag ka lang yung maging mapili. In all aspects, sa financial, sa pag-uugali, sa pagkatao, marami pa tayong po pwedeng gawin na maging blessing tayo unang-una para sa kaluwalhatian ng Lord at para sa kapitbahay ka, mag-anak, kakilala mo kahit sa kaaway mo. Bakit to? Takot lang tayo kasi na mabago. Akala natin, yung buhay natin ay pagmamay-ari natin. Minsan, doon lang tayo nag-full times kay Lord. Hindi na nila sa ministry, ibinibigay natin ang lahat kapag ikaw ay 50-50 na. Pastor, gagaling lang ako dito. Kasama na. Munang hintayin. Mahirap. Malakas pa ako, Pastor. Ikaw din. Sabi niya, itong boses ng marami ka na, nagawa mo na sana. Fear robs you of your potential. May potential ka, may galing ka, may angkin kang galing. May katalinuhan ka, may bless ka. Bless po tayo dito sa Geneva, Switzerland. Huwag mong sayangin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, una ito, tinatamaan ka ba? Huwag nating sayangin ang opportunity. Huwag. Nandito ka na. Napakaganda ng kalalagayan mo. Blessed ka na. Meron tayong church, meron tayong community. Ang hiling ko lang, ang hiling ng Lord, sabi ng Lord sa atin, anak, nasa atin na lahat. Ang gagawin lang natin, i-multiply, pagbutihin, praise God sa ating mga dudes, palakpakan natin ang ating mga dudes. Kasi yung leader nila ay nag-mission sila, so sila ang nag-take over. So kami nag-uusap ko ni Brother Peter, nakakatuwa, even sa Luzon kanina, mga dudes din, ang nakakatuwa na ang next generation, sinusundan nila ang yapak ninyo. Ina-avail nila ang sarili nila para maglingkod. Amen? Salamat sa tatlo na nag-amen. Fear paralyze you. Ang takot, wala kang magagawa. Just imagine, kapag ikay takot na magtrabaho,
takot ka sa ganito. Lahat. Yung anak namin na si Karsten, nakita lang ng malaking langaw, malaking mosquito sa bahay, nagsisigaw, ay, ay! Sabi ko, anak, kahit 10 mosquito yan, hindi ka maubos maghapon sa laki mong yan. Takot. Tumatawad, minsan dami nating takot. Nahihiya tayo na mag-share, nahihiya tayo na mag-invite, nahihiya tayong ipakita na tayo born again Christian, na tayo may Kristo sa puso. Nahihiya tayo mag-amen, nahihiya tayo. Minsan ang tapang natin sa loob ng church, pagdating sa labas, tameme. But you know what? Ayaw na natin, tama na yung buhay na pinaparalyze ng takot. Amen? Fear is transferable. Ang takot ay nakakahawa. Halimbawa, bumisita yung kaibigan mo. May multo! Sabi niyo, nasaan ang multo? Tignan, payapang-payapa ka naman. Pero nung may nakarinig ka ng maling balita, maling impormasyon, tignan mo, nag-create na ng takot ito sa'yo. At hindi ka na makagawa, nakakahawa. Kaya mag-ingat ka kung takot ka na gumawa ng mabuti, takot ka na ayusin ang buhay mo, huwag mong hawaan yung iba. Amen? Kung gusto ng iba, magbago. Kung gusto ng iba, ibigay yung kanyang tithes in offering. Huwag kang bibigyan ng tithes in offering. Ako, hindi ako nagbibigay. Ba't ka nagbibigay? Tingnan mo. Baka mawawalan ka. Naku, kapatid, lahat ng itinuturo po namin, para sa Panginoon, para hindi nyo ma-miss one day, sasabihin nyo kay Pastor, kaya pala ako pinagpapala sa lupa, hindi mo itinuro ito. One day, hindi nyo masasabi kay Pastor, tinuturo po namin ito, even budgeting. The good news, God replaces fear to faith. Ang Diyos, pinapalitan niya yung takot ng pananampalataya. Kaya sabi niya, basahin niyo ulit sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, 1, 2, 3, go. Louder. Nagkagulo. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Sometimes the power, love, and sound mind hindi nakikita sa tao dahil napapangunahan ka ng takot. Magdesisyon ka ng may katapangan. Alam mo kung tama ito, alam mo nakakaluwalhati sa Lord, do it for the glory of God. Yan ay makikita mo, mai-improve mo lalo ang obedience mo. Yung nakalipas mo, bitawan mo na ng tuluyan, lalo kung ang nakalipas mo, hindi maganda. Huwag ka nang magtira pa. Amen? Okay. Number 2, we will all fail. Kung sa tingin mo, naka-stand ka ngayon, matibay ka, darating at darating yung araw, Pastor, ano ba yung tinuturo mo? Ba't pagbagsak? Lahat tayo magkakamali. Ang tanong, kapag ikay nagkamali, nagbumagsak, anong gagawin mo? Take note, nagkamali, hindi sinadya, hindi in-enjoy yung pagkakamali. Kapag 3 beses na nagkamali, yung pa rin, hindi na pagkakamali yun, ginugusto mo na yun. Amen? Then Jesus told them, this very night, si Jesus nagsasabi this very night, you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, sabi niya sa 32, I will go ahead of you into Galilee. Sabi niya, uhuliin ako ngayon, pero kayo iiwanan nyo ako. Pero kapag ako'y nabuhay na muli, magmimit tayo sa Galilee. Galing ni sinabi ng Lord. Pero tignan mo si Peter. Nagtatapang-tapangan. Pero matapang siya. Tama yung motibo niya. Pero di niya nakita na tao pa rin siya. Hello? But after, sabi niya sa 33, pakinggan nyo, Peter replied, sabi ni Jesus, iiwanan niyo ako. Pero sabi ni Peter, even if all fall away on account of you, I will never win. Lord, kahit sila iwanan ka, ako, walang iwanan. Nakarinig na ba kayo ng gano'n? Walang iwanan. Yung nagsabi sa'yo ng walang iwanan, nandiyan pa ba sa tabi mo?
Amen? Nung sabay kayo na umatin ng church, kasama mo sa live group and so on, walang iwanan, pakataya, walang iwanan na. Nandiyan pa ba? Nandito pa, Pastor. Amen? Si Peter ganyan. Truly, sabi niya, I tell you, sabi ni Jesus, Jesus answered, this very night before the rooster crows, sabi niya, you will disown me 3 times. Ipagkakanulo mo ako ng 3 beses bago tumilawak ang manok, Peter. Pero sagot pa rin, nahirit pa rin ni Peter. Sabi niya, but Peter declared, okay, even if I have to die with you, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Sabi niya dito, sabi niya, I will never disown you. And all the others disciples said the same. Parang yung mga disciples, nang nangyari ho, iniwanan si Jesus. Nangyari 3 times na pinagkanulo ni Peter si Jesus. Why? Nakalimutan niya, tao pa rin siya. Minsan tayo mga kapatid, yes, maganda na yung hindi ka na magkakamali na pananaw, pangarap mo o dinidesire mo, yan ang ating desire. Pero take note, tao ka pa rin. Halimbawa, sabi mo, hindi ako a-absent. Hindi ako a-absent sa church, hindi ako a-absent. It's good, yung mga hindi ako absent, hindi ako magliliban sa prayer everyday. Commitment ko ito, ganito, ganyan. Tingnan, naka 3 years na tayo, 5 years yung commitment mo na prayer everyday. Baka 5 months lang. Hindi ako absent sa trabaho, nagkasakit ka ngayon. At trabaho ka pa rin. Kaya minsan ang bigat, ang sakit ng lagapak mo. Dahil itinaas mo na napakataas ang sarili mo. Na as if hindi ka na magkakamali. Kaya nung nagkamali ka, hindi mo alam paano mo i-gather ang sarili mo. Wasak ka. Parang pamintang durog. Nakakabahing. Okay? Even if, sabi ni Peter yan, sabi niya, pero tignan nyo, allow yourself, pag nagkamali ka, si Peter na-restore naman siya, mamaya babalikan natin, allow yourself to feel the disappointment, but not the disapproval. Allow mo yung sarili, yes, it's okay, nagkamali ako, grabe, pero wag mo namang i-allow na yung sarili para wala ng disapproval na. Amen? Lahat tayo nagkakamali. Huwag kang maging hard masyado sa sarili mo. Hindi ko sinasabi na hindi mo pagsisisihan ng pagkakamali. Ang ibig ko mong sabihin, what if nangyari na? Ano ngayon kung galing ka sa pamilyang magulo? Ano ngayon kung galing ka sa isang masalimuot na buhay? Ano ngayon kung maaga kang nag-asawa? Tayo mga Pilipino minsan, maaga lang nag-asawa yung anak. Ay, yung anak mo, maaga nag-asawa, wala nang kinabukasan yan. Sino ka na magsasabi? Yes, nagkamali sa umpisa, pero wag mo namang tapusin. Sino mag-aakala na nandito ka? Sino mag-aakala na si pastor nandito? Sa dami ng mga pagkakamali, wala pa akong nakita nakakukwentuhan ng mga successful, mga tagumpay sa buhay ng mga Kristiyano o tao. Kapag tinatanong ko, Brad, anong ginawa mo sa buhay? Ba't blessed ka ng ganyan? Ang ikukwento niya, alam mo, pastor, nag-umpisa ako sa wala. Sasabihin niya yung failure after failure, paano niya narating. Dapat ho, ganyan ang Kristiyano. Hindi yung nagkamali ka, tanggap ko na. Mayroong isang farmer ho, na, alam niyo yung story nito siguro, pero ulitin ko. Mayroong isang farmer, gusto niyang ilibing na buhay yung kanyang kambing. So nakita ng kambing. Nakaamoy na ng kambing. Kumakain ng kambing. Pinapaitan, kilawin, okay. Kambing, may kambing yung farmer. Naiinis na siya sa kambing niya dahil talagang kaya ang ginawa niya, ililibing niya na buhay. Umukay ng malalim, isinyot yung kambing doon sa hukay. Nung tinatabunan na niya, mamaya yung kambing nakalabas na sa hukay. Kasi bawat tapon ng farmer, bagsak sa likod niya, pinapagpag niya, tinutuntungan niya. Yung lupa, hanggang umangat ng umangat. Dapat ganyan ang Kristiyano. Bawat bato ng pagkakamali, bato ng problema, shake it off. Tapos tuntungan mo. Stepping stone, huwag mo magawing stumbling block.
Kasi tinatabunan ka na, inililibing ka ng buhay. Sige, libing mo na ako. Hindi dapat ganon. Ano man pagkakamali mo sa nakalipas, kapatid, mai-improve mo pa yan. Kurutin mo yung bilbil ng katabi mo. Narinig mo yon? Bakit to? Kasi nga, makinig kayo ha, ang dami nating napapakinggan na salita ng Diyos. Umagat ng hali. Ang dami. Nakakaranas tayo, umiyak, nag-EGR. Kaya lang kapag minsan nagkamali, ayaw na. Kapatid, kapag nagkamali ka, nandito kami. Nandiyan si Lord. Okay? Pangalawa, basahin niyo po. Failure. Minsan pa mas malakas. Isigaw mo sa katabi mo. Is an event. Lilipas yan, hindi ikaw ang failure. Pagkakataon pangyayari, kung gusto mong palipasin. Ano ngayon? Kung nagkamali ka, ano ngayon, nag-invest ka, bumagsak ka, di bawi ka. Huwag mong ituon ang buhay mo doon. Ano ngayon kung iniwanan ka? I-release mo. Amen. Napakahalaga na tayo bilang Kristiyano maging matatag sa ganitong panahon. Hindi tayo exempted sa mga nangyayari sa paligid natin. Pero kapag hindi ka handa, lalayo ka talaga sa Lord, magtatampo ka, madidepress ka, matutulala ka. Pero kung alam mo ito, hindi po person, hindi ikaw ang pangyayari lang yon. Okay? Ang ibig sabihin ng fail, first attempt in learning, sabi niya dyan. Failure reveals your weaknesses that we ignore. Tingnan nyo, ang failure pa ay blessing. Kaya ka nagkamali, kaya tayo minsan nagkakamali bumabagsak dahil may kahinaan ka na ini-ignore mo. Kaya doon ka bumagsak. Ini-ignore mo, kaya ko to, mamaya nandun ka na. Okay? But thank God, pag nagkamali tayo, in-expose tayo ng Panginoon, it's okay. Lapit pa rin sa Lord, Lord, nagkamali ako. Tao pa rin ako nagkakamali. But help me, God, na makarecover. Help me, God, na ayusin ko pa. Patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Ayusin ko na ito. Kasi minsan nagkamali ka, halimbawa, ang bilis mo kagad bumawi, pero di ka naman natuto. Kailangan matuto po tayo. Halimbawa, yung driver po ng bus na doon sa EasyTex. Bumanggabag, daming namatay. Pagkatapos ng isang buwan, sabihin halimbawa yung driver ng bus, halika, sakay ka ulit sa akin. Sakay. Dadaan ulit tayo sa EasyTex. Ang maganda, matuto ka. Yes, bumangon ka pero may pag-iingat na. Hindi lahat na maraming experience natututo. Ulitin ko ito kasi minsan experience makes perfect. O experience, the best teacher. Of course. Pero, tignan mo yung katabi mo, daming karanasan, di pa rin natututo. Amen. Hindi pa rin natututo. Sumahod. After 5 days, wala na. Hindi pa rin natuto. Ibinili pa rin lahat. Hindi pa rin nakapag-ipon. Matuto na ho tayo. Nakikiusap po ako sa ating lahat. Kasama ako, i-improve natin po yung ating buhay. Gawin po natin yung makakaya natin. Napakahalaga ho na isurround natin ang ating sarili sa mga tao nakakatulong for the glory of God. Number 3, we must take faith risk. Sabi niya sa 11:6 ng Hebrew, but without faith, it is impossible to please Him. Sabi niya, for he who comes to God must believe that He is. Iba, that He exists, sabi niya. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Unang-una, kung pag gusto nating mabago,
umayos ang buhay, kailangan ho, mag-step by faith po tayo. Kailanman daw ho, di natin mabibigyan kaluguran ng Diyos kapag tayo ho walang pananampalataya sa Kanya. Sabi niya, woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Talaga naman, malinaw na ang aking paningin. Yung iba parang nagkukumbulsyon eh. Hawakan mo yung noo niya kung mainit. Puti na ang mata. Grabe naman kayo. Pinagpuyatan ko ito, pinagprepare namin ito. Tutulugan nyo lang ako, wag naman. Amen. Hallelujah. Yeah, mahal namin kayo sa Panginoon, mahal ko kayo sa Lord. So, gising na tayo, ano? We must take faith risk. Okay? Nawala tuloy ako. Okay. Kailangan po natin yung pananampalataya. Manampalataya ka lang. Kaya kayo nandito, kaya kayo umattend dahil naniniwala kayo mayroong Diyos. At naniniwala kayo mayroong Diyos na kaya magbago ng buhay. Kaya kayo nandito, naniniwala kayo ang salita ng Diyos. Unang-una, naniniwala kayo sa Kanya. Diyos na makapangyarihan, mapagmahal. Kaya kayo nandito. Hindi mag-aaksaya ng panahon kung wala kayong pananampalataya sa Kanya. Kaya doon pa lamang, ang Diyos, kinalulugdan ka na niya. Okay? Tapos susunod na yung good works. Susunod na yung pagsunod. Susunod na yung pag-honor sa Kanya. O yeah? Gabi niya, for he who must comes to God must believe that He is. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang Diyos ay a rewarder. Dito, we cannot play it safe and please God. Kailanman hindi natin mabibigyan kaluguran ng Diyos kapag half-hearted tayo. Yung play safe ka, kagaya nito, minsan marami tayo ganito, sasabi ni life group leader, anong lulutuin natin? Adobo ba o binagoongan? Ang sagot ng playing safe, kung anong gusto ng nakakarami. Di ba? Doon ako. Hindi ganun eh. When it comes sa pananampalataya, your yes be yes and no be no. Ano? Hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Mahirap mahalin ang isang tao, kalahati lang ang pagmamahal sa iyo. Sasabihin ni Mr. sa'yo o ni Mrs., ikaw naman pinakasalan ko, mahal kita, pero yung ex ko, mahal ko rin siya. Pero pwede ba, i-meet ko naman siya? MWF ka, TTHS siya. Para hati. Minsan ganyan tayo kay Lord. Lord, mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Pero ito, huwag mo naman kunin, Lord. Nahulog na. Huwag mo nang kunin. Ayaw natin kapatid, ibigay mo na lahat. Unang-una sa Lord, nahihirapan ka rin na. Huwag mo nang hintayin ng Diyos pupwersahin ka. Sinong mas malakas, si Lord or ikaw? Kaya kami iiyak-iyak dahil ayaw mong ibigay. Lalong-lalo pag ini-enjoy mo at alam mo, nasusugatan ka rin, ang Diyos aalisin niya sa iyo. Tingnan niyo yung halimbawa po natin. Ganyan tayo minsan bilang Kristiyano. Sabi ni Jesus, come! Sandali, Lord! May salbabida ako. Ganyan tayo. Jump by faith! Sandali lang. Nasaan ang faith doon? Iiwanan ko muna, save ko muna to. Lord, kagaya nung isa, Lord, naniniwala ko, maalis ko rin itong bahagi nito, pero magsisave ako dito, baka hindi ako makapagpigil, ay meron pa akong, huwag na, i-release mo na. Jump. Lumundag ka na may pananampalataya ang Diyos, di kanya bibitawan. Kailan ka ba biniiniwanan ng Diyos? Kailan ba tayo binabayaan ng Diyos? Ang dami, noong wala pa tayo kay God, iningatan ka na, ngayon pa kaya? Amen. Napakasarap na maglingkod sa Lord ng buong buo. At napakasarap din na humarap o kaya tanggapin ang isang relasyon ng buong buo yung pagmamahal niya sa iyo. Amen?
Peter out of the boat. Okay? Greatest fear or failure, greatest pain, regrets. Okay, number 4 is the last one. You can overcome. Kaya mo yan. Sabi po ng isang Greek philosopher, it is not what happened to you, but how you react to it that matters. Nangyari na. Nagkamali na. Pumalpak na. Paano ka mag-react? OA? Minsan sobra-sobra yung reaction natin. Mas matindi pa sa nangyari. Alam nyo, 10% lang yung nangyayari sa atin. Pero yung reaction kasi minsan sobra-sobra, 90% kaya yung buhay lalong nagiging dilubyo. Mag-ingat po tayo sa bawat reaction natin sa mga nangyayari sa buhay po natin. It doesn't matter what happens to you, it matters what happens in you. Kaya tanggap ka ng Diyos kung sino ka. Si Peter, nung tinawag siya ni Jesus na come as you are. Lumapit ka sa Diyos kahit may takot ka pa. Lumapit ka sa Diyos kahit di ka pa perfect. Yeah? Kasi minsan, lalapit na lang ako, atin lang ako ng church pag okay na ako. Hindi. Parang, pupunta na lang ako sa doktor kapag magaling na ako. Okay, pupunta tayo sa Lord at alam niya, siyang doctor of doctors, alam niya, kaya niya tayong baguhin, ayusin, at i-prosper ng higit pa sa atin pong naiisip. Ito po si Peter, lagi ko ba sinasabi si Peter kanina? Peter's before. Ito po ang nangyari. Now Peter sat outside in the courtyard. Isang malaking pagkakamali. Kunin ko lang halimbawa ito, ng failure ni Peter, and then paano siya na-restore. And a servant girl came to him saying, you also were with Jesus of Galilee. But he denied it before them all, saying, I do not know what you are saying. Verse 41. And when he had gone out, unang pagtatwa niya, gone out to the gateway, another girl saw him and said, puro girl ang nagtatanong sa kanya, to those who were there, this fellow also was with Jesus of Nazareth. Sabi niya, but again, he denied. Pangalawa, at ito pa, with oath, promise, hindi ko kilala. Okay? Hindi ko kilala yan. Yeah? I do not know that man, the man. And a little later, sabi niya, those who stood by came up and said to Peter, surely you are also one of them, for your speech, kung paano ka magsalita, kapareho mo siya. Sabi sa kanya, then he began to curse, napamura na siya, and swear, nanumpa na siya, saying, I do not know the man. Immediately, umilawak ang manok. Makinig kayo sa akin. Si Peter, nahayag yung kanyang pagkakamali. But you know what? God restored him. Si Peter, yung klase ng tao na nung una ay sabi niya, mamamatay, kakamatay ko, hindi kita iiwanan. Tinanong lang sa kanya. Di ba kasama kanila? Ay, hindi Hello? Ilang few minutes lang ito, few hours lang ito. Minsan ganyan tayo. Unang-una sa Panginoon. Lord, mahal kita, susunod ako sa iyo, pero after this, temptation came. Nakalimutan mo na yung ano sa Panginoon. And then paalalahanan ka, papalayo ng papalayo. But nung sinabi niya, and then tumilawak yung manok, and Peter remembered the word of Jesus. Kaya napakahalaga yung word. The word of Jesus who had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. So he went out and wept bitterly. Si Peter nagsisi, nasaktan niya ang Diyos. Pero ito naman po ang bahagi ni Luke, na nakita niya the same story. And the Lord turned and looked at Peter. Habang ipinagkakanulo ni Peter si Jesus, habang pinapahirapan si Jesus, biglang nagkatama. Kasi nandun sila sa courtyard yung mata ni Jesus at ni Peter. Just imagine that. Yung tao na pinangakuan mo na hindi kita iiwanan, biglang nagkatinginan kayo habang ipinagkakanulo mo siya. Ang Diyos nakatingin sa atin. That's what the word na gusto iparating sa inyo. Every time
nagagawa tayo na against sa Kanya. Nakatingin sa'yo si Lord. Hindi para i-judge ka. Nakatingin sa'yo si Lord dahil nag-start ka ng papalayo sa Kanya. Amen? That's why the Holy Spirit is grieving. Nagluluksa dahil nag-start ka na lumalayo sa Kanya. Kaya minsan, sa umpisa, napaka-sensitive mo pa sa boses ng banal na Espiritu. Dumarating yung time na wala na. Why? Dahil hindi naman lumayo ang Lord, ikaw ang papalayo. And then denied 3 times and he went out and wept bitterly. Sabi niya, pagkatapos nito si Peter na-restore. Tuloy po tayo lahat. Si Pedro ngayon na-restore siya. Pinuntahan sila, yung buong story nito, si Jesus na-repeat ulit yung, inulit ulit yung miracle na nawala silang nahuhuling isda. At sabi ni Jesus na nasa pampang, ihulog niyo ang lambat sa kanan. The same na miracle inulit para mapaalalahanan lang kung ano yung pagtawag ni Peter or yung mga disciples in the beginning. I pray this word of God ma-remind ka nung una mong nakilala si Lord. Amen? Ano man po ang excuses natin, bakit tayo nanlamig, bakit tayo nag-fail, that's not matter. Hindi ho na ho yung mahalaga. Tanong ko sa'yo, gusto mo makabawi? Gusto mo bang ma-restore? Hallelujah, God. And then, pagdating ng na-restore si Peter, and then the disciples, sabi ni Jesus, sabi niya, stay in Jerusalem. Doon pumasok ang presence, pagbaba, kapuspusan ng Espiritu Santo. Ay napakahalaga ang presence ng Lord. At word ng God. Ang presence nagsisimbolo na tubig, ang word nagsisimbolo na tinapay. Kaya nung nasa langit si Jesus, nasa cross siya, habang nagsasalita siya, hindi siya mamamatay. Namatay lang siya nung sinabi niya, Father, to you I commit my spirit. Nung inirelease niya yung presence ng banal na Espiritu. Kasi yung sabi niya doon, ang salita ni Jesus ay nagbibigay ng buhay. Makinig kayo sa akin. Kapag nag-start ka na hindi nagbabasa ng salita ng Lord, wala nang babad, that is start na mamamatay ka spiritually. Ang church, kapag wala ng word at presence, mamamatay tayo spiritually. The same sa personal nating buhay. Amen. Si Jesus, nung nasa cross siya, to you I commit my spirit, nirelease na yung presence. And then he died. But you know what? Si Peter, nung na-restore siya, napuspos, sila sa Book of Acts, tingnan nyo, sa Acts chapter 2. Tapos, nung napuspos sila ng presa, nilalait sila, mga lasing, napagkamalan silang mga lasing, mga ano, pero you know what? That's the time, yung Peter natakot, Peter na 3 times na pinagkaanulo, pero ni-restore siya, hindi na siya takot. Tumayo siya, and then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd. Nag-preach, nag-share. Ano? Napakaganda, mga kapatid. Nandun na yung presence ng Lord. Pangalawa, may backup ka pa. Kaya mayroon tayong life group. Gusto mo makabawi? Word, presence, surround yourself with God's people. The same as you. Muna, kagaya nito. Kaya lang, napuspos ka, may word ka, paglabas mo dito, iba na ang kasama mo. Nadadala ka na kung saan-saan. Nakalimutan mo na, napakahalaga nung panahon ng persecution. Na yung mga tao ito, nakaranas sa Panginoon with the presence. Kung tapang nilang hinarap. Ano ang nangyari? Acts chapter 2:41. Those who believe. Sa pagpipreach nila, unang preaching nila, na may presence ni Lord. Those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day about
3,000 in all. Kaya ganun na lamang na sinabi ni Jesus kay Peter, sabi niya, Peter, Satan asked me to sift you. Pinilter siya, sinif siya, sinake siya. Gustong i-disqualified si Peter sa Acts chapter 2. Lahat ng mga failure na pagkakamali niya, ni-restore siya ni Jesus para hindi siya ma-disqualify sa revival na gagamitin siya. Makinig ka sa akin kapatid, nanay, tatay, hanggang dyan sa taas. Sa pagkakamali mo, kung willing kang ma-restore, nag-aabang ang greater things sa'yo. Gusto ni Satanas, gusto niya kang i-disqualify sa bright future mo. Sa maliwanag na kinabukasan mo, Jeremiah 29:11. Gusto kang gamitin ng Diyos para sa iba. Yes, nagkamali si Peter, pero nagpa-restore. Inuulit ko, gusto mo ba talagang ma-restore? Ayaw ng Diyos na at the end of the day, mamiss mo yung isang pagkakataon na kagaya nito. Father, in the name of Jesus, we really need your presence. We remember, God, when Peter na nag-fail siya, nagkamali siya, ni-restore mo siya. Ganon din ho dito, Panginoon. Gusto mo kami maging matagumpay sa lahat ng aspeto. Yes, nandyan na yung pagkakamali. Nandyan na. But ask God to strengthen you once again. Ask God to give you a second shot or second chance. Lord, bigyan mo pa ako ng paulit pagkakataon, Panginoon. Maayos ko pa ito. Marirestore pa ito. Magdidesisyon na ako ng tama sa harapan mo para hindi ko ma-miss yung gusto mong magawin sa aking buhay. Oh God, let's sing this song. Habang inaawit natin ito, hayaan mo na palakasin ka ng Lord mula sa pagkabagsak mo. Palakasin ka ng Lord mula sa sugat o bitter na nararanasan mo. Palakasin ka ng Lord sa mga bagay na alam mo, limitado ka. Oh God, oh God. Lord, pagalingin mo ang mga puso na nasugatan. Pagalingin mo ang mga pananampalataya na nanlalamig. Lord, bigyan mo ng kapayapaan ang nakakaranas ng confusion. Panginoon, tulungan mo kami bilang inyong mga anak na makabawi, ma-restore kami. Ayaw namin ma-disqualified, Lord God, sa magandang bagay na gagawin mo sa bawat family, sa bawat individual na nandito ngayon. Tulungan mo kami na magningning ang ilaw mo. Tulungan mo kami, O God, na gamitin mo kami sa mga nanghihina. Lord, paano kami tutulong kung kami mismo, Lord God, na panghihinaan ng loob. Tulungan mo kami, O God, na dumalo ang kapangyarihan mo. Ano man ang natatanggap namin sa iyo na pagmamahal. Ano man ang natatanggap namin na apoy ng banal mong Espiritu. Ano man ang mga natatanggap namin, dumaloy sa mga paligid, sa mga tao, sa city, sa family, sa lahat, Panginoon, na mahal namin sa buhay. Come on, shout it, cry out.